Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay sa nilabas na statement ni Mariel Rodriguez tungkol dun sa pinakakalat nilang nag-glutadrip daw siya sa loob ng Senado. At dito ay paliliwanag din naman ni Mariel na kung bakit siya nandoon sa Senado noong time na yon at bakit dun niya ginawa yung session na yon. So panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay. Buong sinabi ni Mariel. Maganda ko kasi itong sinabi ni Mariel eh. Liwanagin natin, oh. Okay, oh my gosh. Oh my Ang daming gosh! Oh my haters, gosh. ang daming bashers. Hello? Bashers! Ang daming haters, ang daming bashers. Alam mo, i-clear na nga natin yan once and for all. Okay? I-clear na natin. Kwento ko sa inyo. Hindi, alam nyo kung bakit isa naiinis ang tao kay Mariel? Kasi yung pagiging, alam mo, meron tayo kasing tendency na ano eh, tayo mga Pilipino ha, meron tayong tendency na pagka mukhang sosyal, Inglesera, tayo, Jologs, totoo naman, di ba? Minsan nakakairita ya. Inglesera kang ano ka. Alam niyo, totoo yung sinasabi ni Banat Bay na ganyan. May mga kababayan tayo talaga na insecure. Especially yung mga ganyan na Ingleserang cowboy. Tulad dito ni Mariel. So, Inglesera siya, tapos cowboy pa siya. Kumbaga kaya niyang sakyan yung mga, alam mo yung mga kwentuhang kanto or sabihin natin, yung mga mabababaw na kwentuhan na sabihin natin may pagkakaenggoy. So, ganyan si Mariel Rodriguez. So, marami yung naiimbierna sa mga ganyan. Yung sinasabi, hindi mo naiimbierna. Parang, yun nga, hindi naman natin pwede i-please lahat ng tao eh. So, yun nga, sabi nga ni Banat Bay, may mga ganun talagang tao na naiinis dahil nga Ingleserang nag-i-English dito si Mariel. So, yun nga, kaya nagagawan siya ng mga issue na pag especially siya, kasawa niya pa si Robin Padilla, ay alam naman natin na may mga bashers din naman si Robin Padilla. So, lahat naghahanap ng butas para lang batikusin. So, yun nga, sabi nga rito ni Banat Bay, marami talagang ganong klaseng tao na, yun nga, porkit nga nag-i-English, yun nga, naiimbyer na sa kanya. Yun yung nakikita instead na yung puso ang nakikita. The way they talk, yun ang inuhusga natin kagad yung panlabas nilang ano eh, ugali. Porket, kasi alam nyo, wag nyo naman sisihin ng isang tao na porket nag-i-English, porket medyo social magsalita, kung gano'n siya lumaki, pinangalaki siya. Ang masama, yung hindi naman ganyan, pinalaki sa kanto, pagpunta sa club pa English-English. Pasensya na, yung tao talagang ganyan. Di ba merong ganon, yun yung masyadong pretending na pa-English pa na yun nga, minsan nga mali-mali pa nga yung mga sinasabi o walang mali yung mga grammar tapos pa-English pa. So mas yun yung mas nakaka-imbierna, 'di ba, na nagpe-pretend. Unlike dito kay Mariel na what you see, what you get, na yun nga, nag-English siya pero alam yung kaya niyang sumabay sa mga parang nasa kwentuhang kanto lang yung nangyayari. Yun nga lang, nag-i-English siya. Dahil nga, sabi nga ni Banat Bay, ganun siya lumaki. Lumaki siya sa, ano sa, halimbawa, sa environment na ganun na talagang nag-i-English. Pero, yung makikita niyo yung paa niya, nakasayad pa rin sa lupa. Hindi yung talaga nagpe-pretend lang. Yan eh. Ano nga gagawin mo? Ang importante naman dyan, yung puso ba tama o mali? Pakinggan muna natin yung sinabi niya. Ano nangyari? So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia bill. Hindi po ako nakikipunta doon lagi because I am a full-time mom and wife. Also, online seller po ako. Okay, so I don't always go to the Senate. It's just that I was there to support the Eddie Garcia bill. At saka, alam nyo, sobra kasi ito talaga hirapan ng asawa ko yung bill na yan. Okay, so I was there to support my husband. Yan muna linawin natin. Yung iba kasi dyan, masyadong nawala na doon sa issue. Alam mo yung, kita nyo to ha? Alam nyo ho ba na yung bill na yan, ang dami na, kasi ako mismo malapit ako dyan, sa ganyang pinaglaban nila. Alam nyo kung bakit? Tandaan ninyo,
nung panahon na lumalaban yung mga manggagawa na inapi ng ABS-CBN, sinamahan ko ho yun sa Congress. Talagang inilapit po natin yon sa mga congressman. Ako, nakausap ko sila, in-interview ko ho sila. Inilapit ko sa congressman yon at dinala ko ho yun sa Senado. Inilapit ko yun sa mga ilang senador. Para, wala pa ho si Robby noon ng time na yun. Para ho ipaglaban yung karapatan ng mga cameraman. Kasi, eto baka akala nyo walang antindi ng pang-aabuso sa taping. Siyempre, ang bayaran dyan, yung araw. Arawan ng bayad dyan eh. Pero yung araw dyan, as in, 24 oras. Wala na hong pahinga. Kasi po, kaya po tinawag ni Eddie Garcia Villan, yun nga, kilala naman po natin sino po si Eddie Garcia. Ang nangyari po kasi dyan, namatay kasi si Eddie Garcia sa gitna po ng taping ng pelikula. So, kaya doon po, kaya po sa kanya pinangalan yung batas na yan. So, yun nga, sabi nga ni Banat Bay, yung ngayon nung nangyayari dyan, talagang grabe daw yung trabaho dyan pagdating sa taping na halos wala talagang pahinga. So, hanggat di natatapos yung taping, dire-diretso yung trabaho nila. So, yun nga, yung hindi nabibigyan ng importansya ng sektor ng mga manggagawa yung nandiyan sa paggawa ng pelikula na talagang halos 24 hours yung trabaho nila na walang hinto yun hanggat di natatapos yung taping. Alam mo, ito napapansin ko, kaya pumapangit din ang pelikula ng Pilipinas. Kaya din pumapangit yung ibang mga teleserye. Bakit minsan ganun-ganunan lang minsan? Nagkakamali-mali na. Di ba, ang dami nga nakikita mo sa TikTok niyan, yung mali-mali. Kasi, inaabuso yung mga cameraman, mga direktor, pagod na, hindi ho nagpapahinga yan. Yung mga artista, swerte pa nga eh. Although nagre-reklamo rin sila. Pero at least sila, pag hindi sila nagsushoot, nandun sila sa tent, nakahiga sila, air condition. Pero totoo yung punto ni Banat Bay dyan. May mga artista nga, di ba, nagreklamo na rin dahil nga sobrang pagod, puyat yung nagiging trabaho nila na talagang halos 24 hours na nagtatrabaho. Yung nga, swerte pa nga yung mga artista dahil meron silang higaan, meron silang tent na pwedeng tulugan, naka-aircon pa. Pero yung mga ibang nasa production ng gumagawa ng pelikula, ng teleserye, is na kung saan-saan lang sila pumipesto para makapagpahinga. Meron nga akong napanood, sabi nga sa Korea nga daw, pag gumagawa ng pelikula or ng ganyan, is 8 hours lang daw talaga ang trabaho. So after 8 hours, kailangan lahat magpapahinga na from sa pinakamababang pwesto sa pelikula hanggang sa artista. 8 hours lang talaga. Kaya tingnan nyo naman kung gumawa ng K-drama ng mga pelikulang Korea, talagang makikita nyo standard talaga yung pagkaagawa, maganda yung kinalalabasan. Unlike nung dito sa atin, na 'di ba sa TikTok nga na marami nakikitang mga sablay, yung iba na yung nga nakikita yung mga stuntman na mali yung or may mali sa ginawa, kino-cover up na lang, yung mga cameraman nakikita pa sa 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 screen, yung artista hindi na makaarte ng maayos dahil nga pagod na. So, yun yung nakikita ni Banat Bay na sinasabi nga niya na doon sumasablay na kaya yung quality ng pelikula natin dito medyo bumababa na talaga. yung mga lightman, cameraman, audioman, ay grabe ho. As in, ang tagal ho nila dyan. At ang bayad lang sa kanila, arawan. At, eto pa matindi. Irregular pa yung mga yan. Contractual lang yan. Walang benepisyo. Pag may mangyari, True lalo yan. Kapag natapos na yung pelikula o yung teleserye o yung kanilang ginagawang ganyan pelikula, after nyan, hindi na nila sigurado kung sa susunod na project is kasama pa sila. At the same time, yung mga stuntman, wala silang insurance na kung sakaling may mangyari, sasagutin na insurance. Parang minsan pa nga dyan, yun nga, nababaliwala pa nga sila dyan kapag may nangyari aksidente, napapabayaan na. Kaya nga iba dyan, nagreklamo nga, di ba, kapag
na aksidente, wala man lang silang makuhang tulong dun sa production. Pero kaya nilang magbayad ng artista na napakalaki ng talent fee. Pero yung pagpapa-ospital para dun sa nangyari aksidente, walang ganong bayad. Kaya nga yung kay Eddie Garcia, 'di ba, nung nangyari yung aksidente na yun, niwala nga daw ambulansya. Kaya nga natagalan yung pagresponde, yung pagdala sa kanya sa ospital kasi nga kulang-kulang din yung kanilang yung safety nila, walang ambulansya. So nung nangyari aksidente, natagalan pa. Kaya nga sinabi nga ng iba kung may ambulansya lang kagad na nagdala sa ospital kay Eddie Garcia, baka nga buhay pa siya hanggang ngayon. Kaya nga doon ibinibigay ngayon yung pangalan ng bill na ginawa ni Robin Padilla, yung Eddie Garcia Law. Kaya si Mariel nandoon sa Senado, di ba? Kaya nga Eddie Garcia yan yung bill. Kasi nga maraming ganyan, walang insurance, pagdating nga wala mga healthcare, wala. Kaya yun ang focus dun kung bakit nandiyan si Mariel Dahil pinaghirapan nga ng asawa niya yan, kaya nga sinusuportahan niya. O tuloy. Alright? Now, tumagal po kasi last time parang nung second reading, nandun rin ako, 6 o'clock tapos na. Now, every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi, So yun, vitamin C yung tinitake niya, hindi po Glutadrip. Hindi kagaya ng mga pinakakalat ng mga netizen or mga basher nila na sinasabi Glutadrip daw yung ginawa ni Mariel. So dito niliwanag niya, Glutadrip yung hindi Glutadrip. So vitamins po yung tinitake niya, hindi po gluta. So maliwanag na maliwanag po. So maraming salamat po. Ingat po kayo parate.